Miss Daymay, pinakawalan mo siya. Ha? Sino ka? Hello young Master Deng. Tahap ang pangalan ko. Ako ang may pananagutan sa paglilingkod kay Prinsesa Daymay. Alam mo pa bang maid ka? Akala ko ikaw ang big deal ng pamilya Song. Young Master Deng, tingnan mo nga. Ito. Nako. Ang baliw na si Daymay. Bakit hindi siya pumasok at gumuhit para sa akin? Saan siya tumatakbo? Wala kang silbi. Kahit isang baliw ay hindi mo kayang kontrolin. Bakit buhat-buhat ni Deng Wei ang baliw na ito? Ang baliw na ito, malinaw na si Deng Wei ay pumunta rito para sa akin. Bakit mo siya kinuha sa akin? Daymay. Masunurin. Ihahatid na kita sa kwarto mo. Daymay. Sobrang higpit ng yakap ng lokong ito. Napakalakas ng yakap ni Daymay kaya halos masuffocate si Deng Wei. Ah, sige. Nasaan ang kwarto ni Daymay? Ihatid na siya ni Young Master Deng sa kwarto niya. 让婉秀先送到腿上。 Young Master Deng. Mangyaring pumunta dito. Gusto rin ni Daymay magpinta. Oo nga. Siguro, madalas akong pinapanood ni Daymay habang nagpipinta ako. Kaya kinuha niya ang mga gamit ko. Nais ding gumuhit ng isang bagay. Sayang nga lang. Hindi masyadong maganda. Kung gayon, lumabas na tayo. Huwag magmadali. Young Master Deng, ipapahatid na kita ng katulong namin. Natatakot ako na matakot si Daymay. Kaya, gusto kong manatili rito para tulungan si Daymay na kumalma. Itong psychopath, bakit ka lumabas nang hindi ako tinatanong? Naglakas loob ka pa ring hayaang yakapin ka ni Deng Wei. Ang tapang mo naman. Maniniwala ka ba? Babalatan kita ngayon din. Ikaw.
Gumuhit ka para sa akin. 2 painting pa ang kulang sa exhibit ko. Kung hahayaan mong masira ang magandang balak ko, puputulan kita at ipakakain sa mga aso. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit iniwan ni Lolo ang lahat ng kanyang ari-arian sa isang tanga na tulad mo. Hindi pa ako nakakapaghiganti. Hindi ako pwedeng mamatay na ganito lang sa malamig at lumang bahay na ito. Hindi ko inaasahan. Napakagalang at napakaganda ni Young Master Deng. Gusto pa pala niya ang mga painting ni Daimei. Pero dahil dito sumikat ako at naging isang kilalang pintor, balang araw siguro makukuha ko rin ang pagmamahal ni Deng Wei. At sa panahong iyon, magiging isang bituin na ako sa Beijing. Tuyet In, bilisan mo at umupo ka rito. Isang taong lumaki sa Karangyan. Gusto ang suot na cheongsam, maayos, at kayang magpinta ng ganitong abstract na obra. Tunay na magkasalungat. Ang angkan ng mga Deng at ang angkan ng mga Song sa mga nakaraang taon ay hindi gaanong nagtutulungan. Gustong-gusto ni Deng Wei ang mga painting ni Tuyet Yen. Nakarating dito si Deng Wei ngayon. Siguradong sinadya niyang dalawin si Tuyet Yen. Maganda ang kasal ni na Tuyet Yen at Deng Wei. Mukhang may pag-asa pa rin. Hindi ko alam kung ano ang sadya ni Ginoong Deng dito. Wala po. Noong nakaraang pumanaw si Lolo Song, kami ay abala at hindi makapunta upang mag-alay ng aming pakikiramay. Kaya narito kami ngayon para humingi ng paumanhin. Gusto ni Deng Min na wakasan ang pakikipag-ugnayan kay Daimei. Tio Deng. Young Master Deng. Dahil lang ba dito ang pagpunta mo? Narinig ko na sa loob ng 3 buwan ay ititigil mo na ang pagpipinta. Isang tagahanga ako ng mga painting mo. Napakasama ng loob ko. Alam ko na, dumating si Deng Wei ngayon. Para sa akin siya pumunta. Si Deng Min sa amin. Siya ay isang malaking bastos. Hindi siya karapat-dapat kay Daimei. Ako po'y naparito bilang kinatawan ng kanyang mga magulang. Kung wala na po kayong ibang sasabihin. Kung gayon, ang kasal na ito ay kanselado na. Kaya naman pala, pumunta si Deng Wei dahil sa baliw na Daimei na iyon. Ganoon po ba? Sa totoo lang, hindi kailangang maging magalang si Young Master Deng. Ang kalagayan ni Daimei, dapat siyang manatili sa pamilya Song, para mas maalagan natin siya ng mabuti. Tama. Ibinigay ni Lolo Song ang lahat ng kanyang ari-arian kay Daimei. Kung pakakasalan ni Deng Ming si Daimei, hindi natin makukuha ang mga ari-arian ng pamilya Song. Ang mahalaga ay, ang mga painting ni Tuyet Yen ay umaasa pa rin kay Daimei. Sige. Ang kasalang ito, mas mabuting kanselahin na lang. Daimei.
Young Master Deng. Ano ang sinabi niya sa iyo? Wala talaga siyang sinabi. Tio Gu. Wala naman siyang sasabihin kay Daimei. Si Danmei ay isang baliw na tao. Hindi siya makapagsalita ng maayos. Nakita ni Young Master Deng na tanga si Daimei. Kaya naman nagbiro lang siya para magsaya. Gutom na ako. Kumain na tayo. Prinsesa Daimei. Kung gusto mong kumain, dapat mong sabihin sa akin. Nasaan ang testamento na isinulat ng iyong lolo para sa iyo? Sige. Hindi ko nababanggitin pa ang testamento. Prinsesa Daimei, kung gusto mong kumain, kailangang magpinta ka muna. Pagkatapos mong makapagpinta, sasaya ka na. Pagkatapos ko palang bibigyan ka ng pagkain. Pwede ba? Hayop ka, buhang, manggahas kang saktan siya. Pagbabayaran niya ito sa akin. Ayos lang. Ano kayang ginagawa ni Deng Wei dito? Nandito siya para sirain ang kasunduan ng kasal mo kay Deng Ming. Magaling. Akala ko mahirap suyuin si Deng Wei. Hindi ko inaasahan na ganoon pala siya kaimportante sa kanyang karangalan. Daimei, ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Nakatulog na ako kay Deng Wei. Ano? Deng Wei, siya ang pangulo ng Samahan ng Kapayapaan. Napakasama ng kanyang mga pamamaraan. Tuhop. Hiningi ko sa iyo noon na maghanda ng pintura. Nakaimbak mo pa ba, yung pintura? May nilagay siyang acid doon, di ba? Nariyan pa. Ibigay mo sa akin. Daimei, balak mo pa bang makipagkita kay Deng Wei? Gusto ni Song Tuyetien si Deng Wei. Siguradong iisipin ni Tuyetien na dahil sa kanya pumunta si Deng Wei. Nako. Malakas na ulan ang paparating. Napakahirap ng daan sa bundok. Tiyak na mapapanatili ni Tuyetien si Deng Wei para makatulog ng isang gabi. Kung hahanapin ako ni Deng Wei ngayon, ibig sabihin, nagtagumpay ang plano natin. At maaaring magpatuloy sa susunod na hakbang. Daimei, ano ba talaga ang balak mo?
Nanay. Nanay. Umalis ka na. Daimei, huwag kang matakot. Ako ito, ang nanay mo. Nanay. Namiss kita, nanay. Gusto kong makasama ka. Yakap, yakap. Nanay. Huwag mo akong iwanan mag-isa. Gagamitin ko ang impluwensya ni Deng Wei para makaalis sa pamilya Song. At ililibing ang lahat sa lumang bahay na ito. Sa Yangcheng, sa ilalim ng laging mahalumigmig na hangin, araw at gabi. Hanggang sa mabulok at maging putik. Chairman Deng, ayos lang po kayo. Maaari kang manatili dito. Deng Wei, kailan ka uuwi? Ano iyon? Ang Min Fanggang. Lumitaw sila malapit sa Northern Gold Mine. Nakipaglaban na kami sa kanila roon. Uuwi ako bukas. Opo. Nasumpungan mo na ba ang lokong iyon? Si Daimei, di ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Hindi ko sasabihin sa iyo. Napakawalang hiya mo. Pati ang manugang ay hindi mo pinaliligtas. Gusto ko pa kayong murahin. Kansela na ang kasal. Pero ang tinding pagkasuklam mo'y nanatili. Ikaw. Binata Deng, ito ang aking bagong sketch. Inaalay ko ito sa iyo bilang isang regalo. Kaya ba't may problema sa larawang ito? Yakap-yakap. Ang batang iyon ay hindi matatakot umiyak, hindi ba? Yakap-yakap.
Bakit hindi pa niya ako hinahanap? Hindi ba't gusto niya ako? Di ba? Kanina yakap na yakap niya ako. Ngayon hindi na niya ako hinahanap. Pero, Daymay. Tanga. Nako, nandito nga siya. Daymay. Anong ginagawa mo sa puno? Hinahanap kita. Paghahanap sa iyo. Bakit mo ako hinahanap? Gusto kong makasama ka. Sino ang nanakit sa iyo? Amoy na amoy ko pa ang gabing iyon. Ibalik mo sa akin iyan. Ibalik mo sa akin iyan. Hindi kaya ng isang tanga ang mga ganyang bagay. Marunong din namang magpinta si Daymay. Araw-araw nakikita ako ni Daymay na nagpipinta. Kaya kinuha niya ang mga gamit ko. Gusto rin niyang magpinta ng kahit ano. Daymay, sino ang nagbigay sa iyo ng kahon ng mga Crayola na ito? Binili ito ni Tuyet Yen para sa akin. Tuyet Yen. Kaya pala gustong-gusto ni Daymay na makasama ako. May plano na pala siya noon pa man. Ibalik mo sa akin yan. Ikaw. Daymay, hindi ito maganda. Huwag mong hawakan iyan. Tumigil ka na. Mabilis ang epekto ng gamot na ito. Sinabi mo sa akin na kunin ang bote ng pintura para sa pagsubok. Nakuha na ang resulta. Basahin mo. Nababaliw ka na ba? Tingnan mo na lang. Kung hindi mo kaya, may ipagsasabi ako sa iba. Karaniwang kulay lang naman yan. Pero, mayroon pang ibang dagdag sa loob. Ano iyon? Gamot na pampukaw sa labay daw ng baboy. Sa totoo lang, ang gamot na ito, walang ganoong epekto sa tao. Kahit gaano pa kalaki ang dosage. May tinutukoy ka ba? Aminin mo na, Deng Wei. Nung gabing iyon, wala ka namang naramdaman. Hindi mo ba nakikita iyon?
Madaling mabuli si Daimei. Sumulpot ang likas na ugali ng hayop. Deng Wei, napakagaling mo talagang pumili ng pagkakataon. Umuulan ng buong araw sa Chengyang. Umuulan din sa Jinzhou. Matagal nang hindi naayos ang sirang bahay ni Daimei. Kung sakaling may kidlat, hindi ba ang bahay ni Daimei ang masusunog? Anong ginagawa ng siraulong ito ngayon? Parang nakanganga siya sa ulan. Masyado na akong nag-aalala. Ano ito? Hindi ito kasing ganda ng lumang kama ni Daimei. Daimei, kinahihirapan talaga ako kapag umuulan. Daimei, sabihin mo na, may sinabi ka ba kay Deng Wei? Baliw na to. Gusto mo ba akong patayin? Tuturuan talaga kita ng leksyon. Sabihin mo agad, may sinabi ka ba kay Deng Wei? Sinabi mo ba sa kanya na ikaw ang gumawa ng mga painting na iyon? Sinabi mo ba iyon? Magsalita ka. Nagpapanggap ka pa rin ba? Sabihin mo na sa akin. Para kang walang sinabi, bakit biglang hindi na ako pinapansin ni Deng Wei? Gustong-gusto niya ang mga painting ko. Bakit niya ako binabalewala? Bakit? Tuyet Yen. Simula pa lang ito ng plano ko. Daimei, papipirasuhin ko ang mga binti mo. Prinsesa Song. Hindi mo dapat ginagawa ang mga ganyang bagay. Naghihintay sa iyo si Chairman Song sa baba. Oras na. Deng Wei, sana'y ang apoy na ito. Masunog ang buong Jinzhou mo. Ano, nililigawan na ni Deng Wei si Daimei. Noong nakaraang mga araw, isang yaya ang nakakita kay Deng Wei na lumalabas sa kwarto nito ni Daimei. Tiyak na nilalandi ni Daimei si Deng Wei. Kung makuha ni Deng Wei si Daimei, malalantad ang sikreto natin. At masisira ang pamilya Song natin. Hindi pwede, mamamatay si Daimei ngayong gabi. May masamang nangyari. Chairman Song, nasunog ang Southern Garden. Ano? Chairman Deng, may grupo ng mga tao na papunta na sa Los Angeles.
Ano bang nangyayari? Tito Deng, napanood mo na ba ang balita tungkol sa sunog na iyon? Nasunog ang bahay ng mga Song. Ang silid ni Daimei. Gusto ng matandang Song na pakasalan mo si Daimei. 2 buwan pa lang naman ang nakakaraan simula nang kayo'y mag-engage, di ba? Gumawa ka ng mga masasamang bagay. May lakas ka pa palang magsalita tungkol dyan. Hindi dapat ipagkatiwala sa akin ang mahahalagang bagay. Pero sabi ng nanay ko, dahil iyon kay Lolo Song. Iniwan niya ang lahat ng kanyang pag-aari kay Daimei. Kaya pumayag ako. Sino ba naman ang gustong makasama ang isang baliw? Testament. Sabi ng nanay ko, si Lolo Song, bago siya pumanaw. Iniwan niya ang lahat ng kanyang mana kay Daimei. Kaya pala sinasaktan ng mga Song si Daimei. Nung mga oras na iyon, buong loob nilang tinanggihan ang kasal. Para makuha nila ang mana ni Daimei. Mga masasamang Song. Ginamit nila si Daimei para sa kayamanan. Pangulo, nahawa ba si Kim Chiu kay Yang Cheng? Buong araw na umuulan. Ulan. Tama. Buong taon yatang walang araw si Yang Cheng. Ulan lang ng ulan. Hindi tulad ni Kim Chiu. Sumikat ang araw, magiliw na hangin, mainit na sikat ng araw. Daimei, gusto mo ba ang sikat ng araw sa Jinzhou? Balik na tayo, sa bahay ng mga Song. Pakiusap, tigilan mo na. Kung ipagpapatuloy mo pa, mamamatay si Daimei. Magiging multo man ako, hindi ko kayo mapapatawad. Bastard. Kaya naman pala, kasabwat ka rin pala ni Daimei. Napaka-loyal mo. Samahan mo na si Daimei sa impyerno. Daimei, taos puso akong humihingi ng paumanhin sa iyo. Wala na akong magagawa para makatulong sa iyo. In the end, nagkamali pa rin ako ng kalkula. Nakakalungkot. Hindi ko pa rin nakikita ang sikat ng araw. Dumating na si Deng Wei. Dumating na talaga siya. Naligtas na ako. Hindi na ako mabubulok sa madilim at mamasamasang bahay na ito. Daimei. Daimei. Pag-uusapan ni Daimei ang larawan kay Deng Wei. Huwag mong hayaang umalis si Daimei. Deng Wei, hindi ka pwedeng umalis. Ang dahilan. Deng Wei. May sakit sa pag-iisip si Daimei. Hindi niya kayang iwan ang pamilya niya. Pakisauli po sa akin si Daimei. Ang lalim naman ng pagmamahalan ninyo. Naantig din ako. Napakabastos ko nga po kanina. Sige. Para makabawi sa mga pagkakamali. Ang inyong exhibit ng mga painting. Ako na ang bahala. Gagawin kong bonggang-bongga ang exhibit mo. Ano ang ibig niyang sabihin? Deng Wei. Saan mo balak dalhin si Daimei? Kung gusto ninyong maglaro ng larong pang-angkan sa bundok na ito, bahala kayo. Masyadong mahalumigmig ang Yang Cheng. Ililipat ko si Daimei sa Jinzhou para magpaaraw. Hindi mo inaalagaan si Daimei. Kung gayon, ako na ang mag-aalaga sa kanya. Kahit na ang aking mga painting sa exhibit ay pwedeng ipagawa sa iba. Pero delikado pa rin, kung ikukwento ni Daimei ito kay Deng Wei.
Mawawala ang lahat sa pamilya Song. Tay. Dapat mong ibalik si Damie dito. Tama, sasanduan ko si Damie pa uwi. Sabi ng doktor, Chairman Deng. Nako. Chairman Deng, pinagulat mo ako. Ano iyon? May nagawa ka bang mali? Ano ang sabi ng doktor? Sabi ng doktor, matagal nang kulang sa nutrisyon si Damie. Malubha rin ang mga sugat niya. Mula Guangtan hanggang Kim Chow. Muntik na siyang mamatay. Kailangang gumaling ng maayos ni Damie. Deng Wei. Tatlong araw na ang nakakaraan. Inutusan kitang pumunta sa Lacton para sa misyon. Pero binago mo ang direksyon papuntang Yangcheng. Tapos dinukot mo pa ang siraulong si Damie at dinala rito. Gumagawa ka pa ng gulo. Ano ba ang gusto mong gawin? Paghihimagsik. Para sa isang siraulo. Oo nga. Daan na lang yun. Magkaiba ang direksyon ng Lacton at Guangtan. Araw-gabi ang biyahe ng driver. Tapos sasabihin mong daan lang daw ito sa'yo. Bukod pa rito. May mga matatanda sa pamilya Song. Bakit mo sila pinag-alaga kay Damie? Muntik na silang pumatay kay Damie. Hindi mo ba iyon nakikita? Ano bang pakialam mo? Pagliligtas sa mga inosenteng babae. Responsibilidad yan ng grupo natin. Magandang gawain to. Deng Wei, nababaliw ka na ba? Tandao. Deng Wei. Si Deng Wei nga ba talaga? Hindi ako nananaginip. Tunay na nakalabas na ako sa masamang bahay na iyon. Salamat sa iyo. Deng Wei. Ito ang lasa ng kalayaan. Matagal na akong hindi nakaramdam ng init ng araw. Damie. Yakap-yakap. Gutom ka na ba?
Kumain na tayo. Hindi ganyan ang paggamit ng chopstick. Ito oh. Subuan na kita. Opo. Ang sarap. Sino ba talaga ang tanga? Nako, si Chairman Deng ay nasa malaking problema na. Kumain ka pa. Deng Wei. Pwede bang huwag mong tratuhin si Daimei na parang bata? Hindi naman bobo si Daimei. Kaya ni Daimei ang sarili niya. Hindi ko makita iyon. Nabasa ko na ang ulat sa pagsusuri kay Daimei. May diferensya si Daimei dahil sa mana sa mga magulang. Medyo may mental disorder siya. Pagdating ni Daimei sa pamilya Song, siya ay inabuso at hindi nakakapag-usap sa labas. Kaya't, ang kanyang pag-iisip ay nananatiling lito. Ayaw din niyang makipag-usap. Namamana. Baliw ang ama ni Daimei. May sakit sa pag-iisip. Noong taon ding iyon, pagkatapos patayin ng ama niya ang ina niya, ay ikinulong siya nito sa kulungan ng aso sa loob ng kalahating taon. Kulungan ng aso. Kaya dahil sa pag-aagawan nila sa mana, hindi nila direktang iniligtas ang buhay ni Daimei. Daimei. Nandito ako. Hindi ko hahayaang may mga api pa sa iyo. Daimei. Masaya ka ba? Gusto mo ba? Gusto ko. Mas gusto mo ba ako o ang mga paputok? Ang baboy na lalaki na nasa init ay nakakasuka. Hayop ka. Niloloko mo ba ako? Pareho ko silang gusto. Kung hindi lang si Daimei tanga, sa pamamagitan ng therapy, may posibilidad siyang maging normal. Pagkatapos ay pwede na tayong mag-date, magpakasal, magkaanak. Kung lalaki ang anak ni Daimei, ang pangalan ay Deng Daifao. At kung babae naman, ang pangalan ay Pangulo Deng. Tumawag si Lolo Deng kanina. Bukas ng umaga, dadalaw ang pamilya Song sa pamilya Deng. Kailangan mong tumakbo ng 5 kilometro. At kailangan mong magdala ng mabigat na bagay. Ngayon, agad-agad. Ano? Daimei. Ito. Ginulo mo na ang pangarap niya sa hinaharap. Tumakbo ka na. Ang sapatos na ito ay sa akin. Tumakbo ka na. Titimeran kita. Daimei, Daimei, anong nangyari? Huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Daimei. Anong nangyari? Daimei, anong nangyayari sa'yo? Huwag kang matakot. Nandito na ako. Pangako, gagawa ako ng magandang painting. Huwag mo akong saktan.
Si Song Tuyetien talaga ang bubuli kay Daimei. Niloloko ako ni Tuyetien. Aalamin ko ang totoo. Daimei. Wala nang mga api sa iyo mula ngayon. Proprotektahan kita. Pasensya na, Deng Wei. Hindi ko na kaya pang maghintay. Gusto ko silang pagpira-pirasuhin ngayon na. Maghihiganti ako para sa mama at lolo ko. Deng Wei, patawad. Wala talaga akong ginagawa. Hindi ko alam na ganoon kalakas ang reaksyon ni Daimei. Daimei, ayaw niya kaya sa akin? Hindi kita masisisi. Daimei. Napakasama ng nakaraan niya. Hindi pa rin niya kaya makalimutan ang nakaraan. Siguradong may gusto si Daimei sa iyo. Totoo ba? Pero mas gusto niya ako. Dalawang tanga. Deng Wei, ibalik mo sa akin si Daimei. Pumayag na si Daimei na makipag-sex sa akin ngayong gabi. Hello. Hinala ko na si Daimei ang gumawa ng painting ni Tuyetien. Imposible. Alam mo bang magpinta si Daimei? Oo naman. Pero hindi pa rin ito tiyak. Kailangan kong maghanap ng mga tagasunod ni Tuyetien. Kung may pinagpapinta siya. Kung ganoon, malinaw na ang lahat. Tapos, paglalantad kay Tuyetien. Dati ay puri ng puri mo si Tuyetien. Ngayon ay isisiwalat mo na siya. Bukas ay darating din ang pamilya Song dito. Tiyak na sisanduan nila si Daimei pauwi. Ano? Kung gagamitin ni Tuyetien si Daimei, paparusahan ko si Tuyetien. Deng Wei. Saan mo dadalhin si Daimei? Maniniwala ka ba? Sasabihin ko ito sa lolo. Kung malalaman niya na sinamantala mo si Daimei, siguradong mapapalayas ka sa bahay.
Kondisyon. Pahiram po ng black card ninyo. Tutulong po ako sa inyo na itago ito. Deng Wei, kung hindi iyon magagawa, maaari po bang pahiraman ninyo ako ng pera? $200,000. $100,000. Sige po, tapos na ang transaksyon. Tumanigin mo ang iyong pangako. Hindi ba't sa kwarto ni Deng Yu ako natulog? Hello, sino to? Tuhap, si Damie ito. Damie. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Nasa bahay ako ni Deng Wei. Kumusta ka naman? Nasaan ka nga pala? Binigyan ako ni Deng Wei ng pera. At pinauwi niya ako sa dati naming bahay. Damie, ano pa ang kailangan mong ipagawa sa akin? Wala na. Tuhap. Huwag ka nang makialam pa dito. Ako na ang bahala. Hindi madaling kalaban si Deng Wei. Kung gusto mong gamitin siya, para mapuksa ang pamilyang Song, hindi iyon magiging madali. Ang larawang may testamento ni Lolo, nasa kamay pa rin ni Deng Wei. Kailangan kong makuha ulit iyon. Tuhap, huwag kang mag-alala. Magiging ayos lang ako. Mula ngayon, hindi na rin ako tatawag sa iyo. Ingatan mo ang sarili mo. Kapag natapos na ang lahat, hahanapin kita. Sige. Panahon na. Kahit bundok man o dagat, haharapin ko ito ng mag-isa. Damie. Anong ginagawa mo rito? Magpapahinga lang ako saglit. Sasamahan na kita. Yakap-yakap. Magpapahinga lang tayo saglit. Buti na lang hindi tayo nahuli. Sabi ko na sa inyo hindi kailangan ni Damie ang mga ari-arian natin. Bakit ba hindi kayo naniniwala? Sa mundong ito, bakit may mga taong kasing kasuklam ninyo? Prinsesa Deng. Nag-aalala kami ng tatay ko para kay Damie. Hindi maganda ang pakikitungo kay Damie sa inyo. Hindi ako mapakali. Kaya ko gustong kunin si Damie pa uwi. Magsalita ka ng maayos. Pwede bang maging magalang ka naman? Hindi ka karapat-dapat. Tandaan mo iyan. Ako si Prinsesa Deng. At nasa tahanan ka ng mga Deng. Ikaw.
Ang damit na ito. Nakita ko ito sa magazine kahapon. Isang bagong disenyo mula sa Nang. Ang damit na agad na naibenta ni Hokwang sa palabas. Daimay, halika rito sa akin. Isang kwentas na mahigit 1,000,000. Binili yun ni Deng Wei para kay Daimay. Tutulungan kita. Daimay, hindi ka karapat-dapat dito. Kung hindi lang kayo bulag, makikita ninyo iyon. Inaalagaan namin ng mabuti si Daimay. Kung ganoon, umalis na kayong dalawa ng maayos. Kung hindi, huwag ninyong sisihin ang aking kalupitan. Prinsesa Deng. Isa pa, si Daimay naman ay parte ng pamilya Song. Sa aspeto ng damdamin at katuwiran, mas angkop na kami ang mag-alaga kay Daimay. Bukod pa rito, may sakit pa pala si Daimay sa pag-iisip. Kailangan ni Daimay ng mag-aalaga. Hindi ba ako tao? Nako, hindi, Chairman Deng. Hindi ko po ibig sabihin iyon. So anong ibig mong sabihin? Ako. Wala naman sigurong ibang ibig sabihin si Chairman Deng, ano? Anong kailangan mo sa akin? Nakakatuwa ba akong pagtripan? Hindi, tama pala ang hinala ko. Daimay. Ako si Tuyet Yen. Uwi ka na sa bahay kasama ko. Ihahatid na kita pa uwi. Bumili tayo ng bagong damit. At ang dami pang masasarap na pagkain. Daimay. Layuan mo si Daimay. Nakakasuka ka, Deng Yu. Ang lakas ng loob mo. Daimay. Tito mo ako. Sabihin mo, gusto mo bang umuwi sa akin? Nasaan si Deng Wei? Pupunta ako roon. Matagal ko nang alam ito. Lagi akong naaalala ni Daimay. Bakit hindi na sumusunod si Daimay? Baliw na ito. Isang tingin ko lang. Matatakot na si Daimay. Bakit ngayon niya ako sinusuhulan? Deng Yu. Samahan mo si Daimay sa taas para magpinta. Pagguhit. Alam na kaya ni Deng Wei ang isang bagay. Song Tuyet Yen. Maligayang pagdating, ikaw ang kauna-unahang makakarating sa impyerno ko. Daimay. Ako ang nanay mo. Huwag kang matakot. Ako ang nanay mo. Maging mabuti. Daimay, huwag kang matakot. Namiss kita ng sobra. Daimay. Huwag kang matakot, nandito na ako. Huwag kang matakot.
Pangangalagaan kita. Marami na akong naengkwentrong pasyente na ganyan. Ako na ang bahala at sasabihin ko sa iyo. Ang pasyente ay nakaranas na ng mga halusinasyon. Gustong gumaling. Una, kailangan nating alamin kung ano ang nakikita ng pasyente kapag siya ay may halusinasyon. At tukuyin ang pinagmulan ng halusinasyon. Ano ang dapat kong gawin? Ikaw ang pinakamalapit na kamag-anak ng pasyente. Una sa lahat, bigyan mo siya ng sapat na pakiramdam ng seguridad. Iparamdam mo sa kanya ang pagmamahal mo. Sa ganoon, matapang na makakaharap ni Daimei ang kanyang takot. Daimei. Gusto kita. Talagang gusto kita. Maniwala ka sa akin. Tutulungan kitang makalaya sa holang nasa puso mo. Aalisin ko ang kadiliman sa paligid mo. Para maligo ka sa sinag ng araw. Deng Wei. Gumamit ng maruruming paraan para agawin ang pag-ibig mo. Kaya't ang buhay ko'y iaalay ko sa iyo. Ito ang mga ilusyon na sinasabi ng mga doktor tungkol kay Daimei. Talagang hindi ko alam kung gaano kasakit ang dinadanas ng puso ni Daimei. Para makagawa ng ganoong mga ilusyon. At nakakatakot na mga pangyayari. At maraming nakakatakot na mga eksena. Tinanong mo na ba si Daimei? Ang mga ipinintang larawan na ipinapakita ni Song Tuyet-yen, gawa nga ba ni Daimei? Hindi. Kung ano ang gusto kong malaman, ako na ang maghahanap. Bakit ko naman kailangang basehan ang sagot ko sa sakit ni Daimei? Ang bagay na kaya kong malaman gamit lang ang isang daliri. Bakit ko pa kailangang guluhin si Daimei? Gusto ko lang maging masaya si Daimei. Ano ba ang gusto mong malaman? Song Tuyet-yen, hindi sapat. Gusto kong imbestigahan ang pamilya Song. Paano nga ba namatay ang nanay ni Daimei? Deng Wei. Nagalit ka talaga. Sige. So, ang exhibit ni Tuyet-yen. Ituloy pa rin ba? Hindi lang dapat gawin. Kundi dapat bonggang-bongga pa. Gusto kong ipaalam sa buong bansa. Ang mahuhusay na pintor na ito mula sa Duangfan. Isang napakagaling na talento. Hindi ka lang pala ang niloko niya. Niloko niya tayong lahat. Ang galit mo ay napakalakas. Okay lang nalokohin ako. Pero ang ginawa ni Tuyet-yen kay Daimei, pagbabayaran ko sila ng doble. Sana, magugustuhan ng mga Song ang madugong pagsisimula na ito. Sige. Sundin mo lang ang mga utos ko.
Tara na. Bakit ang lamang ni Deng Wei ngayon? Parang ang tiyaga niya. Nagbago na ang taktika. Deng Mei. Masaya ako ngayon. Dahil kapag natatakot ka, ang unang naiisip mo ay ako. Masaya rin ako. Pero medyo galit ako ngayon. Dahil nalaman kong ginagamit pala ako ng iba. Hindi kaya nahalata na ni Deng Wei na sinasamantala ko siya. Niloko ako ni Song Tuyetien. Ninakaw niya ang painting mo. At ginamit pa ako para umasenso. Dapat lang siyang mapunta sa impyerno. Buti na lang at hindi nahalata ni Deng Wei. Kung hindi, patay na ako. Deng Wei, hindi magaling sa pakikipaglaban. Huwag kayong magsasagutan. Kung kayo ay masasaktan, masasaktan din ako ng husto. Hindi na ako magsasagutan. Ngayon naman, aasar-asarin ko ang anggas na ito. Mas masaya na ako ngayon. Deng Mei. Salamat sa iyo, dahil ako ang iyong pinili na maging instrumento ng iyong paghihiganti. Prinsesa Song, talagang napakagaling mo. Hindi lang maganda si Prinsesa Song. Magaling ka pa ring magpinta. Napakabilib ko sa iyo. Tama, tama, gusto rin kita. Salamat sa inyong lahat. Lahat kayo, dumating na si Chairman Deng. Isang mapalad lang na baliw. Ano ba ang espesyal sa kanya? Hintayin mo lang na tumigil ako sa pagpipinta at sumikat. Magiging asawa ako ni Chairman Deng. Magandang araw, Chairman Deng. Matagal na tayong hindi nagkikita. Salamat sa pag-oorganisa mo ng exhibit ko. Nakakasuka. Deng Mei. Halika rito, halika rito. Panoorin mo ang balita. Deng Mei. Matagal nang hindi nagkikita, naalala mo pa ba ako? Gustong-gusto kong makita ang pagbagsak ng mahusay na pintor na ito. Maging isang asong hinahabol ng lahat. Oh Diyos ko, kakaiba. Gawa ba ito ni Song Tuyetien?
Sa wakas, nalaman na rin ang katotohanan. Pangalawang Pangulo Shen, ganyan po ang sinasabi ninyo. Ano ang ibig mong sabihin? Literal lang. Para kang prinsesa sa palasyo. Pero ang pangit naman ng mga painting mo. Ang weird naman nito, pero ang sabi ko. Yung mga painting na yan, ipinagawa mo lang ba sa iba? Imposible. Hindi kay Tuyet Yen galing ang mga painting na ito. Prinsesa Song, kinikilala siyang isang mahuhusay na pintor. Tungkol sa paghahanap ng ghost artist. 80% imbento lang yan. Pangalawang Pangulo Shen, kahit saan ka pwedeng kumain. Pero ang salita, hindi pwedeng basta-basta na lang magsalita. Ang walang ebidensya ay paninirang puri. Prinsesa Song, huwag kang magmadali. Ang exhibit na ito ng mga pintura ay pinondohan ng Deng Corporation. Ako ang vice-presidente. Siyempre, naniniwala ako sa iyo. Pero may isang taong nagpapatotoo na. Ang painting na ito ay ipinagawa mo sa iba. Kami ang nag-organisa nito, may karapatan kaming malaman ang katotohanan. Sumusunod lang naman ako sa mga patakaran. Hindi ba nasa Yangcheng si Huang Shan? Paano siya napunta sa mga kamay ni Shen Chao? Huang Shan, sabihin mo sa akin ang totoo. Kilala mo ba ang pamilya Song? Kilala ko, siya ang prinsesa ng mga Song sa Yangcheng. Ang huling larawang ipininta ay ipinagawa sa akin ni Prinsesa Song. Ang kapal ng mukha mo. Ang mga sinasabi mo'y kalokohan. Huwag ninyo akong pagbintangan. Young Master Deng. Maniwala ka sa akin. Ang mga larawang ito ay iginuhit ko mismo. Tuyet Yen, naniniwala lang ako sa mga nakikita ng aking mga mata. At naniniwala akong may kakayahan ka. Dalhin mo rito ang mga gamit sa pagguhit. Anyayahan natin si Tuyet Yen na magpinta ngayon din. Para mapatunayan ang katotohanan. Magpinta ka ngayon din. Tuyet Yen. May kinalaman ito sa aking karangalan. Sana'y gawin mo ang iyong makakaya. Si Tuyet Yen nga pala yun. Live ba ang pagpapalabas ng exhibit na ito? Anong ginagawa niya riyan? Bakit hindi pa siya nagsisimulang magpinta? Tuyet Yen, pwede nang simulan. Anong ginagawa mo? Live streaming sa buong bansa. Grabe, ang daming nanonood ng live stream. Hindi ko nga alam kung paano mag-adjust ng kulay. Hindi ako marunong magpinta. Binibining Deng. Medyo hindi po ako maganda ang pakiramdam ngayon. Maaari po bang sa ibang araw na lang? Bibigyan kita ng 10 minuto pa. Kung hindi ka makakapagpinta, maghahanap ako ng ibang tutulong sa iyo.
Tuyet Yen, manloloko ka pala. Akala ko magaling kang magpinta. Hindi ko akalain, hindi ka man lang marunong humawak ng lapis. Tuyet Yen, ganyan mo kami niloloko, mga tagahanga mo. Walang hiyang manloloko, lumayas ka. Lumayas ka, lumayas ka, umalis ka sa Kim Chow. Hindi ka pwedeng umalis. Sabi ko na sa'yo. Kung hindi ka marunong magpinta, hahanap ako ng tutulong sa iyo. Daimei. Gumuhit ka ng gusto mong ipakita sa lahat. Anong nangyari? Ang babaeng iyon ay isang tanga lang. Umalis ka na. Bawiin mo ang mga bagay na sa iyo. Ito ang oportunidad mo. Tuyet Yen, ang kapal mo naman. Binabuli ng pamilya ninyo si Daimei. Ninakaw mo pa ang painting niya. Pagbabayaran kita sa ginawa mo. Sino ka ba? Anong karapatan mong saktang-saktan ako? Ako si Tuyet Yen, ang dalaga ng mga song. Manahimik ka. Walang hiya. Tapos na ang pagguhit. Grabe, ito ang huling paglubog ng araw. Ang obra maestra na ito, dati ay naibenta sa halagang $100 milyon. Tingnan mo, ang estilo ng pagpipinta ay kamukha talaga ni Tuyet Yen. Akala ko nagyayabang lang si Chairman Deng. Ang galing palang magpinta ng babaeng ito. Napakagaling niya talaga. Daimei, ang galing-galing mo. Kulay dilaw na naman. Parang ang galing ni Daimei sa paghahalo ng kulay na ito, ano? Gustong-gusto ko ang kulay na ito, kasi kulay ito ng araw. Ang araw ay simbolo ng pag-asa at kalayaan. Imposible. Ako ang pinakamagaling. Ang tanga. Paano siya naging ganoon kagaling sa sining? Ninakaw niya ang lahat sa akin. Hindi ito patas. Hindi ako pwedeng matalo. Bitawan mo ako. Ayoko pang sumuko. Napakagaling. Ang mahuhusay kong pintor. Pagod ka na ba? Pahinga muna natin si Daimei. Deng Wei. Ang asawa mong ito ay napakagaling. Daimei, ito ang silid pahingahan. Magpahinga ka muna rito. Bibili ako ng masasarap na pagkain. Mag-aantay ka ng mabuti, ha?
Imposible. Imposible. Ako ay isang henyo na pintor. Hindi ako pwedeng matalo. Ang lahat ng ito ay akin lamang. Imposible. Daimei, nasaan ka? Tuyet yen. Ang regalo ko ngayong araw, nasiyahan ka ba? Daimei. Talagang ikaw ang gumawa nito. Nagpapanggap na baliw. Isa kang manloloko. Mali ka. Hindi ako nagpapanggap na baliw. Talagang baliw na ako. Daimei. Kung malaman ni Deng Wei na sinasamantala mo siya, mas malala pa ang mangyayari sa iyo kaysa sa akin. Kung kaya kung isama ang buong pamilya ninyong mga Song sa pagkamatay, handa akong isugal ang buhay ko. At ikaw ay aking pagbabayaran. Daimei. Pinalaki ka rin naman ng pamilya namin. Bakit mo kami pinagtaksilan? Ikaw ay isang walang utang na loob, isang lobo. Isang taong karapat-dapat lamang mabuhay sa dilim. Ang pagkamatay ni inay, ang pagkamatay ni lolo, at lahat ng aking pinagdaanan. Babawiin ko ang lahat ng nawala. Ate, kailangan mong maging matatag, ate. Manatili kang alerto. Hintayin mo ako sa lumang bahay. Hintayin mo ang pagbabalik ko para mag-higanti. Sige ba? Deng Wei. Ay nako, matandang Zoro. Talagang may talento ang bobo mong asawa. Dito sa kabilang side ang lounge. Dito ka muna magpahinga. Bibili ako ng masarap. Maghintay ka lang ng maayos. Hindi pwedeng mangyari yan. Hindi pwedeng. Ako ay isang henyo na pintor. Ang lahat ng ito ay para lamang sa akin. Imposible. Zhang Yu, ikaw ito. Song Shuiyan. Nasiyahan ka ba sa malaking regalo na ito ngayon? Zhang Yu. Talagang ikaw ang gumawa nito. Nagpapanggap na baliw. Ang galing mo talagang magpanggap. Mali. Walang nagpapanggap na baliw. Seryoso akong baliw. Zhang Yu. Kung malaman ni Lilian na ginagamit mo siya, mas masahol pa ang mangyayari sa'yo kaysa sa akin. Kung magagawa kong dalhin ang buhay ng lahat sa pamilya Song sa inyong mga kamay, ano ang halaga ng kanyang pagdurusa? Ang iyong kapalaran ay hindi lamang dito nagtatapos. Zhang Yu. Kami sa pamilya Song ay nag-alaga sa iyo. At ikaw ay nagbigay ng paakit sa amin. Ikaw na walang utang na loob na taksil na lobo. Isang baliw lang na karapat dapat mabuhay sa dilim. Kamatayan ng nanay ko, kamatayan ni lolo, at lahat ng naranasan ko nitong mga taon. Babalikan ko lahat ng iyon. Magandang babae, huwag kang maapektuhan, hindi ka pwedeng sumuko, manatiling gising ka. Maghintay ka sa lumang bahay, hintayin mo akong bumalik. Sige ba? Lilian.
Hindi ka pa natutulog. Zhang Yu, alam mo ba ang isang lumang kasabihan na nagsasabing, may kilabot sa puso. Pero mukha siyang kalmado. Maaaring magpasalamat ka sa general, di pala ito panaginip lang kanina, nakita niya ang lahat. Zhang Yu, magsalita ka. Patayin mo ba ako? Hula mo. Ano ang tinatanong ko? Kailan ka nagpasya? Nasimulan akong akitin. 1 linggo bago ang libing. Sabi ni Xiao Heji na darating ka, kaya't nagsimula akong magplano, kaya't lahat ng ginagawa mo, ay para akitin ako. Oo. Noong gabi bago ang libing, pumasok ka rin sa kwarto ko. Tama. Noong panahong iyon, hindi ako komportable, may ginawa kang mali. May isang larawan sa iyong kwarto. Sa larawang iyon, nandyan ako, nagtulak sa baboy, sapat na. Kung hindi ako ang dumating, pipili ka bang akitin siya? Hindi. Dahil hindi ko makikita ang iba, at saka pa, kahit na makita ko sila, hindi nila ako matutulungan. Ayokong riskuhin yun. Walang gaanong tulong sila, kaya akala mo tutulungan mo ako. Pero hindi rin naman talaga sigurado. Ikaw ang prinsipe ng Golden State. Anong klaseng babae ang hindi mo pa nakikita, sa mga mata mo? Ako ay isang baliw at tanga na pasanin. Ulitin mo, ilarawan mo ang halaga ko. Gusto kong malaman, ano bang espesyal sa akin, na makakapagbigay sa iyo, gumamit ng sariling katuwiran para tumaya. Ikaw ay CEO ng Dingsheng Group, tagapagmana ng pamilya He, Pangulo ng Unyon, hindi ito, ano pa ang mayroon? Tungkol sa akin, mula sa loob, hanggang labas. Guwapo, mahilig mag-alala, at magaling sa mga usaping pag-ibig. Kaya ikaw, noong pangalawang beses kong pumunta sa lumang bahay, naisip mo na ako'y madaling mahuli. Kaya pala nagpasya silang hantan ako. Ano, laging gustong kunin ng pamilya Song ang buhay ko. Sa bawat pagkakataon, talagang nagdesisyon ako. Kabilang na ang unang pagkakataon. At yung pagkakataong sinindihan ng kahoy na gusali, pasensya na. Ginamit kita. Kung gusto mong patayin o saktan ako, bahala ka. Alam kong hindi ka natatakot sa kamatayan. Pero kailan ko sinabi na papatayin kita? Ngunit niloko kita. Marami na ang nangloko sa akin. Ngunit ikaw ang unang nakaloko sa akin ng 2 buwan. Ikaw ang una. Ang puso ko na ito. Dati na. Sira-sira na. Nahihirapan akong makahanap ng isang batang babae. Pero iniisip lang niya kung paano ako magagamit. Sabi mo, ako ba ang pinakamasamang tao sa mundo? Pasensya na. Tumingin ka sa akin. Zhang Yu, tumingin ka sa akin. Wala kang sinisisi kahit kanino, lalo na sa akin. Handa akong gamitin mo nang walang reklamo. Salamat sa'yo. Anong ginagawa mo? Gumawa ako ng almusal para sa'yo. Tikman mo. Marunong ka pa palang gumawa ng almusal. Natutunan ko sa nanay ko. Masarap. Actually, may isang bagay na matagal na akong gustong sabihin sa'yo. Ayokong pakinggan. Yung bagay na palagi gustong makuha ni Song family. Nasa kamay ko. Wow. Ang galing mo magtago. Oo, ang galing kong magtago. Iyan ay ibinigay sa akin ng lolo. Gusto kong ibigay ito sa iyo. Hindi ko gusto ang mga simpleng bagay. Hindi rin naman ito simpleng bagay. Talagang mahalaga ang tiyaan ng Ginoo. Iyan ay 3 pakwan at 2 date. Maaari kitang bigyan ng 100 beses. Kaya't maaari mo bang ingatan ito para sa akin? Nandoon ang pamana. Kapag pagod na ako, babalik ako para matulog. Hindi yan. Suyen, nanay. Nasira ang lahat ay nasira, wala na akong anuman, nanay. Suyen, huwag kang matakot, ayos lang yan. Old Song, mag-isip ka ng paraan. Ano ang magagawa ko? Ngayon,
Sa buong bansa, lahat ay sinisiraan siya bilang isang mandaraya, at inaabuso si Jiang Yu. Yung mga mamamahayag at mga mamimili, mula kagabi, nakatambay na sa labas ng lumang bahay. Kung hindi dahil sa pag-uulat sa pulis, dapat silang pumasok at magalit. Yung Wang Shan, paano siya napunta sa kamay ni Shen Lu? Hindi ba siya pumirma ng non-disclosure agreement? Si He Lian. Si He Lian. Lahat ng ito ay inorganisa ni He Lian. Tay, nanay, si Jiang Yu, hindi siya baliw, normal siya. Ano bang pinagsasabi mo? Nandyan ang mga ulat sa pagsusuri, may problema talaga ang isip ni Jiang Yu. Kung hindi, paano niya magagawa ang mga ganyang nakakatakot na bagay? Lahat yung peke lang niya. Lahat ng ito ay laro niya. Ginagamit niya si He Lian para mag-higanti. Sabi niya mismo sa akin. Babawi siya ng personal. Hahawakan niya ang buhay nating lahat. Nanay, totoo, lahat ng sinasabi ko ay totoo. Lahat ng ito ay plano niya. At ni He Lian. Pinilit niya akong mag-live drawing, para lang makaganti sa kanya. Ano pa ang sinabi ni Jiang Yu? Hindi niyo ba nakita, yung tingin ni Jiang Yu? Parang kayang kumain ng tao. Zuyan, huwag kang matakot, ayos lang yan. Kung talagang gusto ni He Lian na gumanti para kay Jiang Yu, tiyak na malalaman niya ang tungkol sa pagkamatay ni na Jiang Shuhi at ng matanda, mabilis din niyang mahahanap. At yung kidlat ng Koka, kapag sumabog na ito, mamamatay ang pamilya namin, walang lugar na matatakbuhan. Paano na kaya ito? Ngayon ay lumalabas na may peke na sulat, sa labas ay puro, yung mga bumili na humihingi ng kabayaran at penalty, daang milyon ang halaga. Kahit ibenta pa ang lumang bahay, hindi pa rin kakayanin ng bayad. Pamanang pananaw. Oo, at ang pamanang pananaw ng matanda. Ginoong Gu. Ginoo, mabilis. Hanapin mo yung taong si Suhi. Ibalik mo siya sa akin. Siya ang pinakamalapit kay Jiang Yu. Siguradong alam niya ang tungkol sa testamento. Mabilis. Oo. Suhi. Gu. Ginoong Gu, gawin ang lahat ng maayos. Sumunod ka lang at bumalik ka sa Song family, para hindi ka na masaktan pa ng sobra. Saan ka pupunta? Anong gagawin mo? Bitawan mo ako. Nakatali na. He Lian. Anong nangyari? Nahulog ang ballpen ko, kukunin ko lang. Kailangan kong pumunta sa Peacekeeping Union mamaya, sama ka na lang sa akin pauwi. Sige. Ninang, ayo, Ginoong He. Ginoong Gu, matagal ka nang kasama ng pamilya Song. Dapat marami kang alam na lihim ng pamilya Song. Ginoong He. Isa lang akong katulong. Ginoong He. Pakawalan niyo na ako, please. Depende yun sa gaano karaming katotohanan ang kaya mong sabihin. Sabihin mo na, bakit nag-asawa si Jiang Shuhi kay Yan Beian? Bakit gustong patayin ni Yan Beian si Jiang Shuhi? Ito. Tapat ka ah. Ngunit kailangan mong mag-isip ng mabuti. Ngayon, makalabas ka mula sa unyon ng ligtas. Papalagba si Song Chen sa'yo. Sandali lang. Sasagutin ko na. Si Su Zoning. Si Su Zoning ang naglagay ng gamot sa dalaga. Pagkatapos, dinala niya ang tao sa kama ni Yan Beian. Siya rin si Song Chen, pagsasakdal kay Yan Beian. Alam niya na si Yan Beian ay may matinding pag-aari kay Miss Shuhi. Ginoo. Ay nagpa siya na ibigay ang kalahating ari-arian kay Miss Shuhi. Hindi makapaghintay si Song Chen, kaya sinadyang inis si Yan Beian. Sabi na si Miss Jiang Shuhi ay nagloko, kaya bakit mo ako pinabayaan? Jiang Shuhi, sobrang mahal kita, pero nakipag-ugnayan ka sa ibang lalaki. Wala akong ginawa, nagsisinungaling ka pa. Akin na lang ito.
Hindi ka na malinis ngayon. Patayin kita. Hindi ka na malinis. Hindi ka na malinis. Kaya, ang lolo ko, siya ang pumatay sa kanya. Oo. Nalaman ng matanda, noong araw, si Binibini Shuhi, kamatayan ni Ginang, Shuhi noon, ay nagkasakit dahil sa galit. Muli niyang binago ang testamento. Sabi nilang ibibigay lahat ng yaman, kay Miss Ayu. Hindi nakuha ni Song Chen ang yaman. Nagalit siya ng gusto. Ayaw niyang gamutin ang matanda. Pinabayaan siyang mamatay ng buhay. Ginoong AU, sinasabi ko lahat ng totoo. Wala talaga akong kinalaman sa mga bagay na ito. Ginoong AU. Talaga, Ginoong AU. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Okay lang ba? Ikaw ang nagpalaglag sa nanay ko sa ilog. Ikaw ang pumatay sa nanay ko. Ang mga kamay mong ito. Marumi. Ayo. Anong nangyari? Ayo. Umalis na ang mama. Ayo, Ano ang sinabi ng mama nang umalis siya sa'yo? Sabi niya, salamat sa'yo. Ako. Ako ba? Ano? So, ito ba ay tanda ng iyong pagkilala sa akin? Salamat sa iyo. Sa pagdala sa akin mula sa 19 na taong walang tigil na ulan. Ang araw ng Golden State. Talagang maganda. Ikaw rin. Ayaw ko ring patagilid ka ng matagal, kaya pinakuha na ito ng maaga. Nakatago ang testamento sa loob ng larawan. Tama ba? Ikaw. Kailan mo nalaman na nagpapanggap akong tanga? Ginagamit ka. Matagal na. Maliit na sinungaling. Nakakahiya naman. Ang aga ko pang nahuli. Akala ko pa naman nagkukunwari akong tanga sa harap niya. Baby.
Gusto ko nang tumago sa lupa. Paano mo nalaman? May kakaiba ka sa pagguhit. Lahat ng dilaw na ginamit mo sa loob, lahat ay standard na sukat ng Napoli na dilaw. Ngunit iba ang kayamanan na ito. Ang dilaw na ginamit sa kayamanang ito, ay iyong maingat na inihalo. Maliwanag na dilaw. Ipinapakita nito na ikaw ay nagpipinta, hindi lamang para makapag-ulat kay Song Shuiyan. May nakatagong lihim dito. Tama ba? At ano pa, isang linggo bago ipakita ang kayamanan, pinakuha ko pa mula kay Song Shuiyan, ang itim na nakabitin na araw. Ang araw sa itaas, ay ginamitan din ng dilaw na dilaw. Na eksaktong kapareho ng kayamanang ito, ipaliwanag ang dalawang larawan, nagawa mo rin ito ng sabay. Ngunit bakit ang kayamanan na ito, ay naantala ng isang linggo bago ipakita, kung si Song Shuiyan, ay gustong gamitin ang balita ng kamatayan ng lolo, upang itaas ang presyo, dapat ay naantala ito ng 2 linggo, hintayin ang pagtatapos ng libing ng lolo, bago ang auction. Ngunit hindi niya ginawa. Ipinapakita, na ang kwentong ito ay itinago mo mula sa simula, at siya lamang ang nakakita nito. Siyang lahat ay iyong mga likha. Bakit ito lamang ang itinago mo? May kakaiba sa larawang ito. Tama ba ang sabi ko? Siya ang presidente ng Union. CEO ng Ding Sheng Group. Tagapagmana ng pamilyang He. May napakatalas na pangunawa. Paano ko aakalain ng inosente, na siya ay simpleng umiibig lang ng tapat? Pinaghirapan ng pamilya Song, na hanapin ang bagay na iyon. Ngunit itinago mo lang ito. Ikaw ang pinakamatalinong maliit na tanga sa buong mundo. Napakamasunuring maliit na mga ngaso. Puno ito ng mga patibong. Naloko mo ako ng paulit-ulit. Natakot na ako nang makita mo. Hindi ka ba nagalit? Bakit ako magagalit? Zhang Yu. Hindi ko kailanman inisip na maganda ang aking kapalaran. Isang beses lang ako naging mabait ng langit. Noong tag-init ng aking 27 taong gulang. Nang ipadala ang isang maliit na tanga sa aking tabi, nais kong gamutin siya. Ngunit wala naman siyang sakit. Hindi ba ito isang biyaya? Bakit ako magagalit? Handa akong gamitin mo. Kaya yung pamana, matagal nang wala rito, di ba? Oo nga. Yung bundok ng tsaa, ay isinara na ang lahat ng opyo. Walang kabuluhan ang malaman ang tagapagmana. Akin lahat ito. Akin ito. Akin lahat ito. Bakit ka nandito? Para makita ka. Nanay. 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 Nasaan si tatay at nanay? Huwag ka lang sumigaw. Patay na sila. Ate, huwag kang mag-alala. Ako ang nagpatupad ng parusa sa kanila. Zhang Yu. Zhang Yu. Zhang Yu. Nais mong pumatay. Papatayin kita. Papatayin kita. Sige lang. Naghihintay ako. Kamusta? Ikaw ba ay miyembro ng Union? Pwede bang tulungan mo akong beripikahin ito? Ang pangunahing impormasyon ng pasyenteng ito. Ayos lang ba? Si Song Shuiyan, 25 taong gulang. Inilipat ng Union ng pasyenteng may pinagdududahang kaso sa Haicheng. Inutusan na ni Pangulong He. Pakiusap, ipatupad ninyo sa kanya ang panghabang buhay na pagkakakulong. Pasensya na kayo, siya si Song Shuiyan. Yung mandarayang pintor. HMM. Sira na ang bait niya. Nagsasalita ka ng kalokohan. Hindi ako nabaliw. Siya ang nabaliw. Siya ang nabaliw. Hindi ako nabaliw.
Tama rin, sa harap ng buong bansa ay nahuli siya. Karaniwan, hindi matanggap ng tao ang ganitong tindi ng insulto. Normal lang ang mawalan ng isip. Tama, kamakailan, may isang tao na tinatawag na Yan Bien, na lumipat din mula sa Union. Ngunit dito, hindi pa naayos ang kanyang sitwasyon. Maaari mo bang tanungin ito? Kumusta na siya? Mas lalong naging baliw. Narinig ko na pinatay niya ang kanyang asawa. Malubhang naapektuhan ang kanyang isipan. Nang lumipat siya sa aming ospital, nagkaroon siya ng pagsusuri. Mukhang madalas niyang nakikita ang kanyang yumaong asawa. Natatakot siya. Parang palaging nabubuhay sa araw na pinatay niya ang kanyang asawa. Tulad ni Song Shuiyen. Huwag na huwag siyang mamatay. Dapat siyang mabuhay ng maayos. Mabuhay ng mahaba at masaya. Oo, maayos. Song Shuiyen at Yan Bien. Ito ay isang walang pag-asa na wakas, para sa inyo. Jiang Yu. Papapatayin kita. Papapatayin kita. Ransakin ang bahay. Ayu. Sa wakas ay sumikat ang araw mo. Ang wasak na hawla na ito, hindi na may tatago ang iyong pagnanais sa kalayaan. Ayu. Gusto mo ba? Oo, gusto ko. Binili ko na ang lugar na ito. Binigyan ko ito ng bagong pangalan. Ngayon tinatawag itong bumabalik. Mula ngayon, iyon na ito. Ano mang gusto mong iguhit dito, iguhit mo. Nakaipon ka ng napakaraming mga likha ko. Sigurado akong may kaunti ka ring nalalaman. Ngayon, ikaw naman ang gaguhit para sa akin. Iguguhit kita, Hindi siguro, may mga bagay pa akong dapat gawin. Ay naku. Tulungan mo na akong iguhit ito, isang beses lang ito. Pakiusap, HMM, ito ay, asawa, asawa, asawa. HMM. Ito lang isang beses HMM. Handa na ako. Tapos na ang pagguhit. Tingnan ko. May kailangan akong gawin, lalabas ako sandali. Saan ka pupunta? Ako. Kailangan kong bumalik sa Union. Pakita mo nga sa akin. Pakita mo nga, sa susunod na lang kita papakita. Pakita mo nga, sa susunod na lang. Bilisan mo, talagang ipapakita ko sa iyo sa susunod. Kung ayaw mo, ayaw mo. Simula ngayon, matutulog na ako kasama si Jimmy. Huwag na magyakap. Huwag tumingin. Ang pangit. Paano mo ito ginawa? Ito. Nasa iyo.
Estilo ng abstract na pintura. Parang mababaliw ka na. Ah. Edi huwag mo nang tingnan. Ibalik mo sa akin. Ayaw. Ibigay mo sa akin. Ang aking magandang pangalan. Hindi ko ibibigay sa'yo. Kaya sa susunod. Mula ngayon, araw-araw akong gagawa ng isang likha para sa'yo. Turuan mo ako. Ayos lang ba? Sige, papayag na ako. Ayo. Kung ang natitirang buhay ko ay ikaw, kaya't sa buong buhay ko, wala nang pait pa. Lahat ng bagay sa mundo, maliban sa'yo, wala na akong hiling pa.